Hoy mga gago! Wala naman pala kayong mga sanggano kayo eh! Takbuin! Mga mahihinang nilalang! Hindi pa ako tapos basagin ng pagmumukha nyo! Miss, tama na yan. Okay ka lang ba? Anong miss? Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan. Ikaw tol ayos ka lang ba? Kilala ang Tondo na lugar ng matatapang at malalakas. Isa na nga si Angge na tinaguri ang batang Tondo na walang inuurungan, lalo na kung siya ay may pinaglalaban at nasa katwiran. Wala siyang sinasanto, mapababae o lalaki, mapamatanda o bata, kapag may naaargabyadong walang kalaban-laban, ipagtatanggol niya. Kaya madalas siyang nakikipagbasag ulo dahil hindi niya kayang palampasin lang ang mga maling nakikita niya. Para sa kanya, kailangan niyang bigyan ng leksyon ng mga taong nag-aangas, nananarantado at nananakit ngunit wala naman palang ibubuga. Isang maaliwalas na hapon, papunta sana si Angge sa kanilang tindahan ng lechon manok nang makasalubong niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Pipoy na umiiyak. Ano nangyari sa'yo, Poy? Bakit ka umiiyak? Kasi ate, kinuha ng mga tambay ron yung dala kong pera. Binigay pa naman sa akin yun ni Lola. Hati raw tayo, 1,000 din yun. Ba, mga gago yun Ituro mo sa akin ang maupakan ko. Ayun sila ate. Pinuntahan agad ni Angge ang mga tambay para bawiin ang 1,000 nila ni Pipoy. Sumipol ang mga tambay paglapit ni Angge at halos lahat sila ay natameme sa ganda at lakas ng dating ni Angge. Kung gaano siya katapang at kaangas ay yun naman ang ikinaamo ng kanyang mukha. Maputi at makinis din ang kanyang balat at may balingkinitang pangangatawan. Kaya kahit tomboy-tomboy siya ay gustuhin pa rin siya ng mga lalaki sa kanilang lugar. Madalas ay hindi siya sineseryoso ng mga kapwa niya basag ulo dahil babae lang daw siya at mahina. Ngunit pagdating sa labanan, sumusuko sa kanya kahit pamalaki ang katawan ng kalaban niya. May alam kasi siya sa martial arts at black belter din siya sa taekwondo. Ano, ibabalik niyo ba ang pera namin o hindi? Hindi ko nauulitin ang tanong ko mga pre. Madadaan ba kayo sa santong dasalan? O baka naman gusto niyo ng santong paspasan? Pwede naman. Madali akong kausap. Nilukot ni Angge ang manggas ng kanyang damit at umunat-unat. Pagpapakita niya na handa siyang makipaglaban. Ngunit bago pa maubusan ng pasensya si Angge, ibinalik na ng mga tambay ang 1,000 na kinuha nila kay Pipoy. Astig ka talaga ate. Natakot silang lahat sa'yo. Siyempre naman, ako pa. Nasa lahi kaya natin ng mga astigin. Kaya ikaw, matuto ka rin lumaban. Tuturuan nga kita ng mga the moves ko pag nasa tamang edad ka na. Sa ngayon, bili muna tayo ng barbecue at pumunta na tayo sa tindahan kasi walang bantay dun ngayon eh. Sige ate, tara. Bilisan na natin. Gutom na ako eh. Habang abala si Angge sa pag-aasikaso sa customers niya, biglang dumaan sa harap ng tindahan nila ang babaeng 4 na buwan niya nang nililigawan. Si Steph. Hi Steph, kumusta ka na? Hindi ka na nagpaparamdam Chat ako ng chat sa'yo pero hindi ka naman nagre-reply. May problema ba tayo? Ayaw mo na ba sa akin? Sorry na kung may nagawa akong hindi mo gusto. Pinrang ka na ng babae si Angge. Sinabi na nitong wala na siyang balak magpaligaw dahil kahit kailan, hindi naman niya magugustuhan si Angge. Sa totoo lang daw, naiirita siya sa presensya ng Tibo pag magkasama sila dahil mas maganda at sexy pa raw si Angge kesa sa kanya. Kaya pinatigil niya na itong manligaw dahil nagsasayang lang daw ito ng oras at pagod. Nasaktan si Angge sa kanyang mga narinig. Kaya pag uwi niya ng bahay, niyaya niya ang tatay niyang si Cardo na uminom. Tay, tara inom tayo. May dala akong gin dito. Ay nako, may problema to. Sabihin mo na anak, ano nangyari sa'yo? Si Steph kasi tay, yung babaeng 4 na buwan ko nang nililigawan, ayaw daw sa akin kasi mas maganda pa raw ako sa kanya at naiirita lang daw siya sa akin. Kasalanan ko bang pogi ako tay? Sinayang ko lang ang oras at pagod ko sa kanya. Wala naman pala akong mapapala kundi sakit sa puso. Hindi ang ibig sabihin lang yan nak, hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Kaya huwag ka na umiyak. Bata ka pa't marami ka pang makikilala riyan. Malay mo, hindi pala babayang nakatadhana para sa'yo. Tay naman, akala ko ba tanggap mo ko kung ano ko? Isa lang akong gwapo at astig na lalaki na nakulong sa katawang to. Pero sa totoo lang,
Pasalamat ako sa'yo kasi pinalaki mo ako ng matapang at may prinsipyo. Itong magulo pero masayang lugar din naman natin ang humubog sa pagkatao ko, tay. Batang Tondo kaya ito. Eto naman, baka magbago pa kasi ang isip mo. Baka nalilito ka lang. Basta ito lang ang tatandaan mo ha. Proud na proud kami sa'yo ng mama mo. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya sa kung ano at sino ka ngayon. Kahit ano pang gusto mo sa buhay basta hindi ilegal at masama, suportado kita. Lumipas sa mga araw na naging abala si Angge sa kanilang negosyo. Katulong siya ng kanyang tatay sa pagbabantay ng tindahan nila ng lechon manok. Isang gabi, magsasara na sana siya ng kanilang tindahan nang may nakita siyang 4 na lalaki na tila may binubugbog. Inusisa niya agad kung anong nangyari at kung bakit nila yun ginagawa. Hoy mga ungas, ano nangyayari rito? Bakit niyo siya binubugbog? Miss, huwag ka na makialam dito. Iligtas mo lang ang sarili mo at baka madamay ka pa. May utang kasi ako sa kanila eh. Wala akong perang pambayad. Kaya binubugbog ka nila? Mga tarantado naman pala kayo eh. Anong mapapala niyo kung sasaktan niyo siya? Pwede naman sanang pag-usapan ng maayos ang lahat eh. Pero kung gusto niyo na aksyon, hindi ko kayo uurungan dyan. Tamang-tama, matagal na rin ako walang nasasampulan eh. Nangangati na tong kamao ko. Nagtawa na ng mga lalaki sa mga narinig mula kay Angge. Ininsulto ng mga ito ang kakayahan ni Angge at pinagbantaan siya na wag nang makialam kung ayaw niyang masaktan. Hindi na lang nagsalita ang magandang tibo at pinaulana ng mga kalaban ng roundhouse at spinning kicks. Lahat ng sipa at suntok niya ay tumama sa mga kalaban. Samantalang naiwasan niya naman ang tangkang pagsaksak at suntok sa kanya ng mga lalaki dahil sa bilis niyang kumilos. Guillotine choke ang tumapo sa laban at nagpaatras sa mga yun dahil isa sa mga kasamahan ng mga lalaki ang nahimatay matapos gamitin ni Angge ang teknik na nabanggit. Ano? Wala naman pala kayo ibubugay. Bumalik kayo rito. Hindi pa ako tapos basagin ang pagmumukha nyo. Sinong tinatawag yung babae lang? Ngayon, kilala nyo na kung sinong kinakalaban nyo, mga ungas. Uy, tama na yan, miss. Wala na sila. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Maraming salamat sa pagligtas sa akin, ha? Anong miss? Kita mo nakabihis pang lalaki ako eh. Obvious naman sigurong tomboy ako. Kaya wag mo akong tawagin yan ha. Ikaw, ayos ka lang ba? Dami mo sugat ha. Lumudugo rin yung ilong mo. Sumama ka kaya muna sa akin sa bahay para magamot kita. Kawawa ka naman eh. Pasensya ka na at maraming salamat uli, ha? Ano ka ba? Wala yun. Malit na bagay. Ako nga pala si Angge. Pero pwede mo rin akong tawaging Anjo. Ginagamit ko rin yung pangalan yan. Nakakaastig eh. Ikaw, anong pangalan mo? Nice to meet you, Angge. Ako si Ellie. Bandang 11:00 ng gabi nang makauwi si Angge kasama si Ellie. Ipinakilala niya ito sa kanyang tatay at kapatid. Hindi naman nag-alangan si Cardo kay Ellie kaya tumulong na rin siya sa paggamot ng mga sugat nito. Sobra-sobrang tulong na po ang naibigay niyo sa akin. Di bali po, masusuklihan ko rin ang kabaitan niyo sa akin balang araw. Maraming salamat po ulit. Walang anuman, iyo. Isa lang ang maihiling ko sana sa'yo. Kaibiganin mo itong anak ko. Mukhang magiging magandang impluensya ka kasi sa kanya dahil mukhang mabait ka at mabuting tao. Para sana may magbabantay sa anak ko kapag hindi ako nakatingin at baka puro sang ganun nakakasalamuha nito araw-araw eh. Kita mo naman, ang galing makapaglaban, di ba? Yun lang ang pakiusap ko sana sa'yo. Sige po, walang problema. Babantayan at bubuntutan ko palagi si Angge. Sana lang po tanggapin niya ako bilang kaibigan. Ay, sigurado yan. Mabait siyang anak ko kahit napakatapang. Mabuting bata yan, kaya mahal ko yan eh. Hindi naman nabigo si Ellie sa pakikipagkaibigan kay Angge. Sa paglipas ng mga araw, naging matalik na magkaibigan ng dalawa. Bukod sa swak ang personalidad nila sa isa't isa dahil magkasundo sila sa halos lahat ng bagay, naging komportable na talaga silang dalawa pag magkasama. Uy, Angge, Anjo, baho naman ang utot mo. Naamoy ko hanggang dito. Baka wala nang bumili niya ng lechon manok nyo ha. Maglalasang utot na eh. Singutin mo lang tol, regalo ko yan sa'yo. Magbe-birthday ka na, di ba? Tsaka pampasarap yan ang tinda namin. Yan ang sikreto ng masarap na lechon manok. Ewan ko sa'yo, Angge. Kung anong pinagsasasabi mo eh. Nga pala, nagluto si mama ng spaghetti. O sa inyo na. Alam ko, paborito nyo to ni Pipoy eh.
Uy, thank you, Ellie. The best ka talaga. Ano kaya ako sa past life ko at nabiyayaan ako ng best friend na katulad mo at ng tita na masarap at solid talaga magluto? Isa kang cute na pusa sa past life mo. Tingnan mo nga yung pisngin niya, no? Ang cute-cute. Ako naman kaya, ano kaya ako sa past life ko? Tingin ko, isa kang dambuhala pero mahihain panda. Ang itim na ng ilalim ng mata mo, oh. Matulog ka naman, oy. Ayos lang ako, tol. Gusto ko namang nandito ako eh. Pinapakain mo ko ng lechon manok lagi eh. Alam mo namang paborito ko yan. Sa gitna ng pag-uusap nila, may isang lalaki na bumili ng isang buong lechong manok. Hi miss, magkano rito? 350 po, sir. Kuha po kayo? Sige, balot mo yan. Pasensya ka na kung medyo natutulala ako ah. Ang ganda mo kasi. May FB account ka ba? Meron, pero hindi ko pinamimigay kung kani-kanino lang eh. Eto na ho yung manok. O yan, 500. Sa inansukli. Makikipagkaibigan lang naman sana ako sa'yo eh. Wala naman sigurong masama dun. Pasensya na ho, sir. Sige ho. Wala naman pong problema. Pagkatapos ng konting usap, binigay na ni Angge ang FB name niya kay James. Kahit nakainom, mukhang matino naman kausap si James kaya napapayag niya na si Angge na ibigay ang pangalan niya sa FB. Ngunit iba ang pakiramdam ni Ellie kay James. Nasagap niya na parang may gagawin talagang hindi maganda si James kay Angge. Basta huwag ka muna magtitiwala sa James na yun ha. Iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya eh. Parang may tinatago na kung ano. Makinig ka sa akin, Angge. Huwag mo ibibigay ng buong tiwala mo sa lalaking yon. Ano ka ba, Ellie? Masyado ka naman mapanghusga. Maayos naman makitungo sa atin yung tao ah. Matino naman magsalita. Nakikipagkaibigan lang naman siya sa atin eh. Wala nang nagawa pa si Ellie at sumang-ayon na lamang siya kay Angge. Ngunit sa loob-loob niya, kailangan niyang bantayan ang kanyang matalik na kaibigan. Alam na alam niya kasi ang totoong pakay ni James sa kanya. Hindi lang pagkakaibigan ang gusto ni James sa tomboy. Araw ng Biyernes yon, birthday ni Ellie. Paalis na sana si Angge nang biglang tumawag si James. Uy, Anjo tol, what's up? Bibili sana ako ng 5 buong lechong manok eh. Pwede bang iatid mo rito sa bahay? Para sa birthday ng kapatid ko sana yan. Tsaka, nakukwento kasi kita sa mga pinsan at friends ko eh. Okay lang bang ipakilala kita sa kanila? Yo, pre, ayos naman ako. Sorry ah. Hindi ako makakapunta sa inyo ngayon eh. Birthday kasi ni Ellie. Nag-promise ako na pupunta ako sa kanila. Next time na lang para kasama ko si Ellie. Sige na, Anjo. Saglit lang naman eh, please. Tsaka, sayang din naman yung kikitain mo. O sige, next time na lang kita ipapakilala. Pagka-deliver mo ng mga manok, pwede ka na umalis. Ganito, ihatid na lang kita kina Ellie pagka-deliver mo sa amin. Ayos ba yun sa'yo? Ano sa tingin mo? Sige na nga. Basta, sandali lang ako ha. Hahabol na lang ako kina Ellie. Basta sabi mo yan ha, ihatid mo ako. Oo naman, promise yan. See you. Pagkadesisyon ni Angge ay agad naman niyang tinawagan si Ellie para ipaalam na magdi-deliver muna siya sa bahay ni na James. Kinabahan nga si Tomboy dahil sigurado siyang medyo magtatampo ang kaibigan. Ngunit alam niya rin naman na maiintindihan siya nito kalaunan. Hello Angge, papunta ka na ba? Ang dami na rito handa. Kain na nga ng kain si Pipoy eh. Sorry tol, medyo malilate ako pero hahabol ako, promise. Magde-deliver lang ako sa bahay ni James nito mga in-order niyang lechong manok. Sayang din kasi yung kikitain ko eh. Please, huwag ka na magtampururut. Hahabol naman ako eh. Isama mo si Tito Cardo. Huwag kang pupunta doon mag-isa. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko na kailangan mong kumita para sa pamilya mo. Kahit pa hindi ka makapunta rito sa bahay, okay lang. Ang hindi okay sa akin, yung posibilidad ng mapahama ka. Ellie naman, ayan ka na naman sa pagiging mapanghusga mo eh. Promise, sandali lang ako. Maya-maya lang, nandyan na ako sa inyo. Kita tayo mamaya ha. Bye-bye na muna. Happy birthday tol, love you. I love you too. Hindi naman narinig ni Angge ang sinabi ni Ellie nang dahil sa kanyang pagmamadali. Naibaba na agad ni Angge ang kanyang telepono bago pa makapagsalita si Ellie. Nagtungo na si Angge sa kanilang tindahan at kinuha ang 5 buong manok na i-deliver niya. Sa isip-isip niya ay kailangan niyang bilisan ng kilos dahil naghihintay sa kanya ang 2 kaibigan niya. Pagdating ni Angge, nanlaki ang mga mata niya sa laki ng bahay ni James.
Hindi niya akalaing anak mayaman pala ito. Agad naman siyang sinalubong at pinagbuksan ng gate ni James. Sa wakas, tol, dumating ka rin. Kanina ka pa namin iniintay eh. Makakainom na rin kami kasi nandito na ang pulutan namin. Heto na, James. Kahit bukas na lang ang bayad. Sige na, tara. Ihatid mo na ako. Hahabol pa ako sa birthday ni Ellie eh. Halika, pasok ka muna. Sandali lang to. Nandito ka na rin naman di papakilala na kita sa friends ko. O sige, bilisan lang natin ha. Sabay mo, ihatid mo ako, di ba? Yes, promise. Tara na sa loob. Naghihintay na sila eh. Nakita ni Angge na puro lalaki ang barkada ni James. Hindi naman siya gaanong nahiya dahil pakiramdam niya ay lalaki rin naman siya na nakulong lamang sa katawan ng isang babae. Biglang nagsalita ang isang tropa ni James at tinanong kung si Angge ba ang pulutan nila nung araw na yun. Nagpanting agad ang tenga ng tomboy sa pambabastos ng tropa ni James. Kaya biglang pinandilatan ng mata ni James ang kanyang tropa upang tumahimik na ito. Kaso lang, mainit na ang dugo ni Angge dun sa lalaki at nagpasya na siyang umalis na kahit papinigilan pa siya ni James. Sorry na, tol. Kaya mo, pagsasabihan ko ang ungas na yon. Bastos ang bibig eh. Halika na. Hatid na kita papunta kina Ellie. Pagsabihan mo yung tarantadong yun ha. Sa pampambabasto sa akin, babasagin ko ang ulo ng hayop na yun. Oo, halika na sa kotse at ihatid na kita. Sorry na. Mag-relax ka na dyan. Nang yumuko si Angge para pumasok sa kotse, biglang hinimas ni James ang puwet ng tomboy. Pagkatapos ay isinandal ni James si Angge sa kotse at sinubukang halikan sa leeg. Huwag ka na maarting tomboy ka. Alam kong ito ang gusto mo. Tagal ko nagtimpi. Ang sarap mo, Angge. Tarantado ka, James! Gago! Hayop ka, manyakis ka! Pinaulan na ng suntok at sipa ni Angge si James. Hindi nakapalag at nakailag ang lalaki sa bilis at lakas ng mga atake ni Angge. Bugbog sarado si James at halos mata niya lang ang walang latay. Umalis naman agad si Angge sa teritoryo ni James at baka balikan daw siya ng mga barkada nito. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Ellie para tumupad sa kanilang usapan. Oh, mabuti naman at nakarating ka na, Angge. Marami pang handa doon, oh. Tinirang ka namin ng mga paborito mo. Pagkakain mo, kumanta ka, ha? O yan, nag-rent kami ng video 5 para marinig namin kung paano ka bumirit. Balita namin, magaling ka raw kumanta eh. Kaya kailangan ipangalandakan mo yung talento mo. Oo, tol. Alam mo namang tumutupad ako sa usapan eh. Kahit ano pa mangyari. Happy birthday, pare koy. Kain muna ako ha. Nakakagutom kasi. Napansin ni Ellie na medyo matamlay ang kanyang kaibigan. Ngunit hinayaan niya na lang muna ito dahil baka pagod lang ito o dinatna ng kanyang buwanang dalaw. Kaya pinakain niya na lang muna ito ng mga paboritong pagkain at baka sumigla si Angge maya-maya. Nang makauwi na ang mga bisita, nagkaroon ng oras sina Angge at Ellie sa isa't isa. Kaya hindi na nag-atubiling magtanong si Ellie kung ano ang nangyari sa kaibigan. Tol, kanina ko pa napapansing matamlay ka. May nangyari bang masama? Ayoko nang sabihin sa'yo dahil birthday mo ngayon eh. Pero hindi na ako magsisinungaling pat sasabihin na okay lang ako. Tinangka akong halayin kanina ni James. Sana pala naniwala na lang ako sa mga babala mo. Ang tanga-tanga ko. Ano? Tarantado yun ah. Tara, magsumbong tayo sa pulis. Ellie, wag na. Baka ako pa mabaliktad. Wala akong ebidensya at binugbog ko kasi siya. Halos mata niya lang ang walang latay. Buti nga sa kanya. Dapat lang sa hayop na yun. Sana naman nadala ka na, Angge. Alisin mo na yung lalaki niya sa buhay mo. Oo, Ellie. Lagi na akong makikinig sa'yo. Wag na lang sana makakarating to kay Papa ha. Ayoko mag-alala pa yun eh. Alam mo na, matanda yun. Siguradong ma-high blood yun kapag nalaman niya nangyari sa akin. Oo, pero sa isang kondisyon. Lagi ka na mag-iingat. At utang na loob, umiwas ka na sa gulo. Tama na ang pakikipagbasag ulo. Sumang-ayon na lang si Angge at ibinigay ang kanyang regalong bag kay Ellie. Sabay bati ng happy birthday. Nagustuhan naman agad ni Ellie ang regalo sa kanya ng tomboy at nagpasalamat siya rito. Lumipas ang ilang araw na hindi na nagparamdam si James kay Angge. Inunfriend na rin ito ni Angge sa FB at tuluyan ng winakasan ng kung anumang koneksyon nila. Hanggang isang araw,
Gumising si Angge na hinang-hina at nagsusuka. Nilagnat din siya nung araw na yon. Ay, sama ng pakiramdam ko. Pasensya na, ikaw na munang bahala sa tindahan. Yung mga i-deliver ngayong araw, ikaw na po munang bahala. O sige anak, pupunta naman dito si Ellie. Pababantayan muna kita sa kanya ha. Sa ngayon, etong gamot to. Inumin mo na muna para gumaan ang pakiramdam mo. Sige po, tay. Magpapahinga na muna ako. At ang sakit din ng lalamunan ko eh. Parang may nakabara. Nahihirapan po akong lumunok. Gagaling ka rin anak. Hintayin natin si Ellie at didiretso raw siya rito pagkatapos ng trabaho niya. Mabuti na lang, work from home siya. Kung hindi siguro yung makakapunta rito ng halos araw-araw. Kasi kasawin ko muna yung mga i-deliver anak ha. Pahinga ka muna. Pagkalipas ng 2 oras ay dumating na si Ellie. Dumiretso agad siya sa kwarto ni Angge para alamin ang kalagayan ng kaibigan. Nalaman niya kasing may sakit ito sa tatay ni Angge na si Cardo. Pagpasok ni Ellie sa kwarto, biglang nagtakip ng ilong si Angge dahil nakaamoy raw ito ng malansa. Parang may nasusunog daw, kaya hinanap ni Ellie ang naaamoy niya. Ngunit sa kasamaang palad, wala namang nakitang malansa o nasusunog sa paligid si Ellie. Tol, wala naman eh. Tinignan ko na lahat ng parte ng bahay nyo. Wala talaga ako nakita. Ang baho talaga eh. Hindi mo ba naaamoy? Hindi. Ikaw lang nakakaamoy niyan, tol. Tsaka parang may mga naglalakad na insekto sa balat ko. Pero pag tinignan ko, wala naman. Ano ba nangyayari sa akin? Nang marinig ni Ellie ang mga sinabi ni Angge at makita niya ang kondisyon nito, isa lamang ang pumasok sa isip niya. Binarang ang kaibigan niya. At para kumpirmahin ang hinala niya, tinawagan niya ang kanyang ina upang humingi ng tulong. Marunong kasi magbasa ng tarot cards ang nanay niya. Pwede nilang itanong sa mga baraha kung sino ang nagpabarang o nambarang sa kanya. Hindi muna ito sinabi ni Ellie kay Angge. Ngunit kung sakaling nabarang daw ito, handa niyang tulungan ang kaibigan dahil meron siyang alam sa panggagamot at panlaban sa mambabarang. At nang makumpirma ni Ellie ang totoong nangyari kay Angge, agad nitong tinawagan si Mang Cardo para ipaalam na nabarang si Angge at tutulong siya sa panggagamot at paglaban sa mambabarang. Siya raw mismo ang gagamot sa kaibigan niya. Manalig lang daw sila sa Diyos at magtiwala kay Ellie. Hindi niya raw pababayaan ang kaibigan niya. Agad namang umuwi si Cardo upang maalalayan si Ellie sa mga kailangan niya sa panggagamot at para makita ang kalagayan ng kanyang pinakamamahal na anak. Alam mo ba kung sinong demonyo ang gumawa nito sa kanya? Ipinakita po sa barahan ni Mama ang isang lalaki raw po na nagpanggap na kaibigan at tinangka siyang pagsamantalahan. Nag-iisa lang po yun at kilala ko. Si James. Tarantado yun ah. Hanapin ko kahit saan man lupalop magtago ang hayop na yun. Kumalma lang po kayo. Hindi makakatulong ang galit nyo sa ngayon. Ang kailangan ni Ellie, pampalakas ng loob at pananalig sa ating Diyos may kapal. Ihanda ko lang po mga gagamitin ko ha. Sandali lang po. Sa pagdaan ng mga oras, palala ng palala ang kalagayan ni Angge. May mga lumabas na sugat na rin sa kanyang katawan. Puro na ang mga sugat nito. At may nagsilabas ang gagamba at uod mula sa kanyang sugat. Bandang 3:00 ng hapon nang maging handa na sa panggagamot si Ellie. Niyaya niya muna magdasal ang mag-ama at nag-usal siya ng orasyon habang pinalilibutan ng asin ang buong kwarto ni Angge. Proteksyon daw nila ito laban sa masasamang elemento. Maya-maya pa, pinainom ni Ellie ng maligamgam na tubig ang kaibigan na kargado ng malalakas na orasyon para pampagaan ang pakiramdam ni Angge. Pagkatapos uminom ng tomboy ay nag-ipit naman ng kung anong maliit na sanga ng kahoy si Ellie sa pagitan ng mga daliri sa paa ni Angge at nag-usal muli ng orasyon. Tito Cardo, lakasan niyo po ang loob niyo. Pasasapiin ko po ang kaluluwa ng mambabarang sa katawan ni Angge. Sisigaw po at masasaktan ng mambabarang habang nasa katawan siya ng anak niyo. Tandaan niyo po, hindi po si Angge ang makakausap natin kundi ang may gawa nito sa kanya. Manalangin lang po tayo habang nilalabanan ko ang mambabarang. Sigurado ka ba sa gagawin mo?
Hindi ba mapapahamak si Anggi dyan? Opo, sigurado po ako, Tito. Magtiwala lang po kayo sa akin at lalong-lalo na sa Diyos. Nag-orasyon si Ellie at pagkatapos lang ng ilang minuto, nagsalita na si Felisa sa katawan ni Angge. Ang lakas naman ng loob mo para tawagin ako. Gusto mo barangin din kita? Sigurado kung hindi mo makakalimutan ang pangalan ko kapag binarang kita. Subukan mo kung kaya mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Ako si Felisa. Tandaan mo ang pangalan na yan. Mahinang nilalang. Ilang oras na lang ay mamamatay na ang babaeng ito. Gusto mo ngayon na eh. Puro kasatsat. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Hinawakan ni Ellie ang daliri sa paa ni Angge. Kinurot niya ito at biglang umaray si Felisa na parang nang aasar. Aray! Yan na ba yun? Parang kagat lang ng langgam. Yan lang ba ang kaya mo? Tignan mong gagawin ko rito sa babaeng ito. Tumigil ka na! Huwag mo idamay si Angge rito! Bago pa may mangyari sa katawan ni Angge, nakapag-usal ng malakas na orasyon si Ellie at may hinawakan siyang itim na bato na mukhang anting-anting at hinipan niya ito. Ginamit niya ang kanyang mahiwaga ngunit hindi nakikitang punyal at itinutok ito sa leeg ni Angge. Sinong mahina sa atin ngayon? Sige, subukan mong pumalag. Papatayin kita ngayon din. Aray, wag naman. Malakas ka pala. Dapat hindi kita minaliit. Kung ayaw mong mamatay, tanggalin mo na yung mga nilagay mo sa katawan ng kaibigan ko. Siguraduhin mong tatanggalin mo lahat ha. Isang pagkakamali mo lang, patay ka sa akin. Oo na, ibaba mo na yung punyal mo. Iwawagwag ko na lahat ng insektong nilagay ko sa kanya. Mamaya lang ay bubuti na rin ang pakiramdam niya. Dalian mo! Naiinip na ako! Pinosisyon ni Ellie na parang isasaksak niya ang punyal sa dibdib ni Felisa. Oh, ayan na. Wala na. Kapag naamoy ko pa ang aura mo sa susunod, hindi ko na palalagpasin at papatayin na kita. Sige, mambarang ka pa. Masusunog ka sa impyernong hayop ka. Sa ginagawa mong yan, parang nakipagkasundo ka na kay Satanas at binenta mo na sa kanyang kaluluwa mo. Alam mo ba yon? Malamang hindi kasi bobo at mahina ka. Sige, layas na! Pagkalipas ng ilang minuto, nagising na si Angge at bumuti na ang pakiramdam niya. Niyakap siya ng kanyang tatay at nakahinga na ng maluwag si Ellie dahil ligtas na ang kanyang matalik na kaibigan. Anak, salamat at okay ka na. Sobra kami nag-alala sa'yo. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Buti na lang marunong palang manggamot to si Ellie. Iniligtas niya ang buhay mo. Siyempre naman po, Tito. Gagawin ko ang lahat para dito sa best friend ko. Hindi ko po siya pababayaan. Salamat, Tol, ah. Utang ko pala ang buhay ko sa'yo. Walang utang-utang. Huwag mo isipin yan, Tol. Talagang ililigtas kita kapag nalagay ka sa alanganin. Katulad ng ginawa mong pagtulong sa akin dati. Salamat talaga, ah. Sana nakinig na lang ako sa'yo. Hindi sana to nangyari sa akin. Nasaan na pala si Pipoy? Pauwi pa lang yun galing school. Buti na nga lang at wala siya rito kanina. Hindi niya nakita yung sitwasyon mo. Siguradong maaawa at matatakot yun. Huwag na lang po nating ipaalam sa kanya, Tay. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyan ang bumuti ang pakiramdam ni Angge at balik na ulit siya sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo. Isang araw, nagkalakas loob si Eling magtapat ng kanyang pag-ibig para kay Angge. Tol, pwede ba kitang makausap ng masinsinan? O sige, ano bang pag-uusapan? Utang ka ba? Wala ako ipapautang sa'yo, ah. Matagal ko nang tinatago to eh. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob sabihin ng harap-harapan. Mahal kita, Tol. Pasensya ka na sa akin. Alam mo, Tol, nagpapasalamat ako sa pagmamahal mo sa akin. Pero alam mo namang tomboy ako, di ba? Mahal din naman kita. Pero hindi lang sa paraang gusto mo o inaasahan mo. Sana maintindihan mo. At sana hindi magbago ang pagkakaibigan natin. Hindi mo ba talaga ako mabibigyan ng pagkakataon? Sorry talaga. Maiintindihan ko kung lalayuan mo ko at ayaw mo na makipagkaibigan sa akin. Hindi, Tol. Walang magbabago. Best friend mo pa rin ako kahit anong mangyari.
Di naman kita pinipilit na mahalin ako eh. Tanggap at nirerespeto ko kahit ano man ang maging desisyon mo. Pero sana, huwag mo kong pagbawalan na mahalin ka. Salamat, Elia. At pasensya na ulit. Nanatiling matalik na magkaibigan ang dalawa. At sa kasalukuyan, lalong pumatok sa masa ang letsyong manok ni Angge. Nang dahil sa pagsusumikap at diskarte nila ng tatay niya, mas lalong lumaki ang negosyo nila. Nagbebenta na rin sila ng letsyong baka at baboy ngayon. Sa kasalukuyan, may kanya-kanya ng karelasyon sina Eli at Angge. Si Angge ay nakakilala ng babaeng tatanggap at magmamahal sa kanya ng buong buo. Ganun din si Eli. Silang dalawa ay masaya at kontento na sa kanya-kanya nilang relasyon. Tol, congrats sa negosyo nyo ha. Pumaldo ka na naman. Libre mo naman kami ng girlfriend kong si Ann. Nax, girlfriend. Sige ba, isama ko na rin yung girlfriend ko. Sabado ba may gagawin kayo? Minsan lang ako man libre kaya lubos-lubosin nyo na. Ano, G ba? G, tara. Sabi mo yan ha. Gustong gusto ko na ipakilala sa si Ann eh. Alam mo ba, siya ang pinapangarap kong babae. Buti, binigay na sa akin ni Lord. Siguradong magugustuhan mo rin siya maging tropa. Simple lang siya at walang kaarte-arte sa katawan. Magkakasundo kayo nun. Nice, sige ba? Ang mahal ng best friend ko, mahal ko rin. Kaya aalagaan ko rin yan si Ann. Pero uy, si baby Elisa ko rin ha. Wag na wag mo susungitan yun. Love ko yun. Oo naman. Basta siguraduhin mong hindi siya salbahe sa'yo ha. Kundi lagot yun sa akin. Ay, mabait at maunawain yun. Astigin din, katulad ko. Magaling yun maggitara at kumanta. Makakasundo mo rin yun, sigurado. Abot langit ang saya ni na Eli at Angge nang makita nila kung paano sila alagaan at mahalin ng kanya-kanya nilang karelasyon. Hindi na talaga maitatanggi ang matibay na koneksyon nila sa isa't isa. Ang pagkakaibigan na habang buhay nilang pagyayamanin. Wakas!